Bagyong si Leon nasa severe tropical storm na at mas lalong bahagyang lumapit pa sa bansa. At typhoon category, posible pang abutin ni Leon bukas ng madaling araw at nakataas pa rin ang forecast sa super typhoon sa 30 or maaring sa 1 na ng November ng madaling araw itataas. Cone of uncertainty na natiling malawak. Kaya monsoon trap na nahahatak ni Bagyong Leon magpapaulan pa rin sa bibig bahagi sa Southern Luzon at Visayas. Bagamat kalat-kalat ito, inaasahan pa rin may mga pagtulog at pagkilat, lalo na sa kanluran ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, October 28, 2024. Ang oras sa ating voice print ngayong tanghali ay 11:46 na ng magtatanghaling tapat. Pagmat katamtaman ng umiral sa Metro Manila, so medyo may maaraw tayo pero gloomy at overcast pa rin ang umiral sa atin. So medyo haze po tayo dahil hindi agad nakakataas itong air pollution natin sa ibaba dahil na rin sa thermal inversion na natatrack dahil lamang sa mataas na mainit na temperatura sa itaas na nagdudulot po ng gloomy sa himpapawid. At dahil po sa nangyari na yan, yung air pollution natin dito sa syudad, hindi agad nakakataas sa mataas na altitude kaya medyo nagko-concentrate dito sa atin sa lower altitude. So dahil dyan ay posible pong mag-concentrate yung mataas na air pollution na magbubunsod po ng ating moderate air quality or posibleng mabot sa unhealthy sa ibang lugar, hindi lang dito sa Metro Manila. So magmas po tayo dahil nasa 53 ang ating current air index ngayong tanghali. At sa ating current lightning strikes, 11:45 AM, nasa at least mga 16 lightning strikes ang aktibo ngayon, lalo na sa kalurang bahagi ng Southern Luzon. Well, dahil nga po sa patuloy pa rin na nagtatraverse dyan, yung southwesterlies inflow na nahahatak ngayon ng sirkulasyon ni Bagyong Leon na nasa severe tropical storm na nga po ayon sa aking latest tropical cyclone sector. Sa lowest temperature na itala, naki-weather station kaninang 5:37 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.7 degrees Celsius. Tapos nakapagtala kami ng pinakamataas na air temperature na 30.3 degrees Celsius. Kapon ito ng tanghaling tapat at 12:04 PM. Meaning ay mababa ang naging heat index namin kahapon na nasa 37.7 degrees Celsius lamang na maituturing comfortable sa amin sa Caloocan. Samantala sa big streams in past 24 hours sa Davao Airport pa rin na nanguna sa pinakamataas na air temperature na nasa 35 degrees Celsius ang pinakamataas. Sa Baguio City, mas bumababa na po dahil unti-unti pong ramdam na natin ang northeasterly surface wind flow dyan sa itaas at dahil lamang sa nagkakaroon lang ng paghatak, napapalakas pa ng hatak yung ating northeasterly surface wind flow dahil dito sa nanatiling aktibong bagyong si Christine na nasa bandang danang Vietnam na po ngayong araw. At nasa 60 degrees Celsius po, pinakamababang temperatura sa Baguio City. So mas mararamdaman natin yung dito sa Luzon dahil napalalakas ni Christine yung hatak sa northeasterly surface wind flow. At sa Iloilo naman ay ang Cuyo, Palawan na nasa 40 mm ang naranasan nila pag-ulan dyan. So medyo light to moderate lamang na hindi naman tumagal ang pag-ulan. Wala kaming naitalang pag-ulan sa Caloocan since kahapon. So sa ating latest na 7-day total rainfall ay nasa 351.3 mm ang naging total rainfall namin. For the month of October, nasa 514.2 mm ang total rainfall namin ngayong buwan ng October. Pinakamataas na ito sa lahat ng average ng October rainfall namin, nalagpasan pa niya yung 171.1 mm. Well, naturally, dahil lamang sa mayroon kasi tayong bagyo, kaya dumami po ang average rainfall namin. Pero kung i-disregard natin ang naging ulan dala ng bagyo, malamang ay mga below, mga ilan lamang o mga at least mga more than 171 millimeter lamang ang naging total rainfall sana namin. Nataon lang na may dumaang bagyo na si Christine, kaya
humigit po yung kanyang October average rainfall. Sa ating outside humidity, 75% po ating moisture concentration. Bumaba ito ng 1% since last hour. 1,005 hectopascals na po, meaning nadedetect na po ang presensya ng isang aktibong bagyo o low pressure area within 1,000 o 1,000 kilometer range mula sa amin sa Caloocan, na nasa 1,005 hectopascals po ito and mabagal pa rin itong bumababa since last hour. So, meron ng malapit na low pressure area na po dito sa Metro Manila. Malamang ay nadedetect na po ang presensya ni Bagyong Leon. So, sa mga taga-Extreme Northern Luzon, despite na wala pa rin na tayo nakikitaan na maglalandfall ito, paghandaan pa rin natin mga folks. At sa high tide and low tide status, so far, low tide pa lamang, nasa mid pa lamang ng level ng karagatan. May 2 hours and 46 minutes pa to low tide. O mamayang hapon, 2:32 p.m. pa po. So, mataas pa ba ang alon? Well, kung sisilipin natin sa tides, gamit ang ating tropical cyclone forecast assessment monitoring under significant wave height, ay delikado na pong pumalaot sa buong bahagi ng kaluran ng bansa, including extreme Northern Luzon, Bicol region, at eastern portion ng Visayas. Maabot na po sa 1.25 hanggang umaabot sa hanggang 4 to 6 meters na naman mula sa pinakasentro ni Bagyong Leon. So dahil po dyan ay pinapaalala na natin yung mga mangingisda, lalo na sa bahagi nga po ng Cagayan of Coast at the rest ng extreme Northern Luzon sa Batanes Group of Islands, ay kumari ay huminto muna tayo sa pamamalaot dahil malupit na po o mauga na po ang kaalunan dyan, kabilang nasa silangang baybayin ng Bicol region at Eastern Visayas. Delikado na po pumalaot, kasabay na rin ng tumataas na po na gale force winds. Kaya restrain po muna kayo, kitang-kita naman sa ating significant wave height, courtesy of GMA, MRI, at ni Pag-asa. Kitang-kita po dito ang pinaka-latest ng tamataas na naman na swelling ng alon. At base dito, mula sa pinakasentro, umaabot pa sa 9 metro ang pinakamataas. Mula sa pinakasentro na yan, sa mga susunod na araw, over the next 24 hours, habang lumalapit dito sa may bandang hilagang kaluran ng Cagayan, itong si Bagyong Leon, na aabot pa nga siya sa typhoon category nga. Bukas daw. Well, tingnan po natin mga folks. Pero for the meantime, sa nabanggit natin ay delikado po ngayong pumalaot, so restrain po muna. Pero di sa may bandang kaluran ng bansa, nakikita naman natin ay hindi naman mataas ang alon, pero ingat po sa nahahatak na hangin dyan, dulot ng monsoon trap o southwesterly inflow na nagbubunsod ng ilang gale force winds. Kaya ingat na lamang kung sakaling mapalaot kayo dyan sa baybayin ng Kalayaan Islands at kalurang bahagi ng Visayas at Northern Luzon. Ingat na lamang po. Sa ating manak, sumikat ng haring araw kaninang 5:50 a.m. at inasang lulubog itong mamayang 5:29 p.m. At ang ating 1 in crescent na naman, 17% na naman na liwanag ng buwan, luminescent. Sisikat naman ito bukas na ng madaling araw. So meaning palubog pa lamang ang ating buwan nasa elevation of 42 degrees pa lamang. So pamunset pa lamang ngayong tanghali. So mamayang hapon pa po lulubog. Then bukas po ng 3 o 8 a.m. ito magmo-moonrise muli. At lulubog naman ito kinabukasan na ng hapon at 2:57 p.m. At sa ating local weather outlook para ngayong Lunes hanggang Martes, magiging maulap po ang ating panahon ngayon. Asahan pa rin ang mga localized thunderstorms, pero ayon dito, mababa ang tsansa ng pag-ulan sa Metro Manila. 7 to 10% lamang ang tsansa ng pag-ulan. Mataas lamang ang partly cloudy at mostly cloudy natin maghapon. So, umulan man, malamang light drizzle rains lamang. Bukas naman ng Martes, sinasa magiging maulap ang ating panahon. Tsansa ng pag-ulan, mababa rin, 20 to 23%. Pero magiging gloomy rin tayo at maulap na himpapawarin. Ayon sa lowest temperature expected, nasa 30 to 31 degrees Celsius. Ang lowest temperature expected ay nasa 24 to 25 degrees Celsius. At sa ating local weather advisory, since late na ito, pero babasahin pa rin natin base sa data o official data ng Data Feed Pag-asa na mataan kaninang 3 a.m. ang sentro ni Tropical Storm Leon, pero severe tropical storm na ngayon sa aking tropical cyclone sector na mataan sa layong 850 km east of Central Luzon. Maximum sustain nito 85 km per hour at bugsong umabot ng 105 km an hour. Pabagal ang pagkilos ito sa bilis na 10 km an hour lamang. So medyo
mabagal ang usad. Kaya malaki pa ang chance talaga niya na umabot sa typhoon category dahil nasa karagatan pa po ito ng baybayin ng Pilipinas. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa pinaka-default natin na satellite rainbow. Ay makikita po ang malawak na trough na sirkulasyon ni Bagyong Leon na lumalapit na po sa silangang baybayin ng ating bansa, lalo na sa Nodo Luzon. At ayon kay Pag-asa, kung hindi tayo nagkakamali, ay nagtaas na sila ng tropical cyclone wind signal dito sa ilang bahagi sa dulo ng Catanduanes o bandang Bicol region. Pero sa aking outer SWAT range, hindi pa siya abot masyado. Sa forecast, umaabot pa lamang sa may bandang extreme northeastern Luzon pa lamang ang nakikitaan natin. Didiscuss natin yan may konti. Sa ngayon, sa lagay ng ating panahon, ay makikita po natin dito ang malawak na trough nito at mula sa pinakasentro ni Bagyong Leon, nagdudulot po ng mga kalatrat na pag-ulan ngayon dito sa bahagi ng silangan ng Bicol Region, Southern Luzon at Eastern Visayas. Mga ilang light to moderate na po at may mga bugsong hangin na po kayo nararamdaman dyan. So ingat po sa mga kababayan natin sa Kabikulan, at mula sa Camarines Norte, Camarines Sur, and the rest ng Catanduanes hanggang Sorsogon, ay ingat po. At mula naman sa Eastern Visayas, mula sa Northern Samar, mula Palapag, pababa na po ng Catarman, Dolores, hanggang Katbalogan, unti-unti na rin kayo makakaranas ng mga ilang light drizzle rains at mga ilang bugso ng hangin na po dyan na umiiral. Lalo na dyan sa may bandang ibabaw ng Lawang, Northern Samar. So, makikita ninyo ay may mga kalat-kalat po kayo mga ilang pag-ulan ang iiral dyan. So, hindi pa nakaka-move on ang mga taga Bicol, nakakaramdam na naman sila ng unti-unting sama ng panahon. So, hanggat maaari, mag-prepare na po kayo. At sa mga nasa shelter pa rin, ay mag-stay po muna sana kayo dyan kung maaari at kung mararamdaman ninyo medyo sumasama na naman ang bugso ng hangin sa inyo. Despite na malayo pa itong si Bagyong Leon. Kasi, marami talaga ang nasalanta dyan dahil po sa matinding baha, lalo na ng mga taga Camarines Norte at Camarines Sur. So, kung maaari ay gawin na lang po ninyo po dyan mga yan. At kung pagbabase natin ng heavy rain potential, ay makikita po natin at least mga light to moderate pa lamang ang nakikita sa mga areas ng Kabikulan. Anytime makakaranas kayo ng cluster na mga ilang moderate na heavy rain showers, so ingat pa rin mga folks hanggat malayo pa itong si Bagyong Leon. Mula naman sa extreme Nodo Luzon, medyo katamtaman muna ang inyong panahon dyan. Mula Batanes Group of Islands and the rest ng Cordillera, Ilocos Norte, Ilocos Sur, kasama na ang Cagayan Valley, hanggang Isabela, hanggang di sa may bandang Pacting Benguet, and the rest ng Central Luzon, hanggang dito sa bahagi nga po ng Pangasinan, Dagupan at Zambales. Palawak po at asahan ninyo ang part dito musikaw di ang iiral. May mga ilang bigla ang buhos ng ulan sa ilang parte dahil sa may bandang kanluran ng Dagupan at Benguet o ng La Union. Pero hindi naman tumatagal. Medyo pabugso lamang dahil po sa extension ng nahatak na monsoon trough patungo dito kay Bagyong Leon nga po. Halos malapit na nga po dito sa may silangang bahagi nga po ng Nodo Luzon. So expected na po ang mga biglaang pabugso-bugsuan na ulan, lalo natin itong maghapon. At mula naman sa bahagi ng Central Luzon, pababa ng Bulacan, magiging maulap din tayo kasama na ang buong Metro Manila, Quezon Province. So mula sa bahagi ng Baler, Aurora, pababa ng Atimunan, Quezon, and the rest ng Camarines Norte, all the way sa Bicol Region, magiging mostly cloudy na po tayo at asahan ng mga ilang moderate and some heavy rain showers na umiiral. Bakit po? Base sa ating water vapor surface, ay malakas po ang daloy ng southwest seas o yung monsoon trough na ngayon. Ayan, nakikita po ninyo ang traversing ng monsoon trough. Umaabot ng hanggang Southern Luzon po yan. Nahahatak nitong si Bagyong Leon. At dahil po sa traversing na yan o pagtawid ng monsoon trough sa katimugan bahagi ng Luzon, Visayas at Northern Mindanao, kaya asahan ninyo na makakaranas kayo ng mga bugso-bugsong mga ilang light to moderate showers. Mga cluster ay siguro ng mga moderate to heavy rain showers ang iiral lalo na dito sa bahagi ng silangan ng Bicol Region at Visayas. Sa kanluran din, lalo na sa parte ng Palawan at dito sa may bandang kanluran ng Visayas, ay medyo makakaranas din kayo ng mga ilang light to moderate at mga clusters na heavy rain showers. So bagamat sa ating heavy rain potential, nakikita natin mga maliliitan lamang na portion ng
dito sa may bandang Panay Island ang nakakaranas ang biglaang buhos ng malakas na ulan na biglang hihina rin kaagad. Pasumpong-sumpong po yan. Dahil nagtatabas nga po dyan yung monsoon trap hanggang dito nga po sa may bandang katimugan ng Negros Region mula Sipalay hanggang bahagi nga po ng Siaton at Siquijor. At mula naman sa bahagi nga po ng buong Mindoro, bagamat katamtaman kayo dyan, magiging maulap din kayo dyan at isolated din ang kalat-kalatapang ulan. At the rest ng bahagi ng Central Visayas naman ay makakaranas kayo ng most of gloomy, medyo pasumpong-sumpong na bugso ng hangin. So asahan din ng mga ilang light to moderate showers na pag-ulan na may mga pagtulog at paglat. Ingat na lamang sa biglaang tinding ng buhos ng ulan na biglaang buhos po yan ha. Kasi yung pinakadaloy ng monsoon trap dyan. Tuloy-tuloy po yan hanggang nitong unang araw na po ng November. At asahan nga po sa bahagi ng Mindanao, despite na medyo katamtaman kayo dyan, pero sa northern part ng Mindanao, mas makakaranas kayo ng mga ilang partly cloudy to mostly cloudy at asahan din ng mga ilang kalat-kalat ulan, lalo na ng mga taga Surigao del Norte, ilang bahagi ng Surigao del Sur, Caraga, and the rest ng Davao Region. Bagamat partly cloudy lamang ang umiiral, medyo mas katamtaman kayo dyan, asahan ang medyo mas humid kayo dyan at maalinsangan. So most of 80% medyo fairly weather naman sa buong Kamindanawan, kabilang na ang Zamboanga Peninsula. Siguro mga ilang localized thunderstorms lamang ang medyo iiral sa bandang Zamboanga del Norte dahil medyo umaabot pa rin dyan yung dulo o yung ilang southwesterlies inflow at yung ilang maninipis na southwesterlies wind flow na dumadaan sa mainland ng Mindanao, medyo mararamdaman ninyo yan ng bahagya. So magkaroon na ng accumulation ng water moisture dyan, malamang mga light to moderate showers lamang o mga most of light drizzle rains lamang. Kabilang na ang Davao de Oro, Davao del Sur, and the rest ng Sorsogen at Maguindanao at BARMM. So wala man masyadong problema sa bahagi na yun ng Mindanao. Maliban lamang dito sa kaduluduluhan ng Dinagat Island at Siargao at Surigao City sa Surigao del Norte. Medyo mas gloomy kayo dyan at expected ang mga ilang light drizzle, and some moderate rain showers. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector at mula dito sa ating ginagamit ngayon as of 11:45 AM. Ang sentro ngayon nitong severe tropical storm na sa aking tropical cyclone sector na si Pongray, international name, at Bagyong Leon naman sa ating local name. Namataan as of 11:45 AM sakto 12 PM na po dito sa aking tropical cyclone sector. Namataan sa layong 590 kilometer east ng Palanan, Isabela na po sa northeastern Luzon na. So halos palapit na. Bagamat ang kanyang maximum sustained wind in 1 minute average na ngayon ni Leon 108 kilometers per hour at Pugso umabot ng 135 kilometers per hour. Pero sa ating 10-minute average wind speed ay nasa 80 kilometers per hour ito. Tropical storm ito sa kasalukuyan kay Pag-asa at Japan Meteorological Agency. Pero expected susunod na rin yan dahil magbabase na lamang kasi tayo sa oras ng versus Universal Time Coordinates. Lagi nyo pong isipin na lagi tayong ahead ng 8 oras compared sa measurement ng 1 minute average. At dahil sa 1 minute average kasi, mas madalas nangunguna ang 10-minute average. Pero minsan, yung oras, umaabante rin masyado minsan sa atin, sa oras sa Pilipinas. Kaya minsan, umaabante rin ng 1-minute average. So, take note yan po mga folks ha. At bugso itong maabot ng 99 kilometers per hour. Kumikilos pa ito sa medyo mabilis na kilos pa westward at 27 km an hour. Yan. Kasi dito, north-northeast. Malamang yan yung medyo jolt na kadyot niya, napagalaw niya ng north-northeast. Pero tuloy-tuloy pa rin na kumikilos yan, pakanluran. Kaya nga po, minsan, nangyayari, pumapasok po yung bagyo sa loob ng ating par, pero minsan umaatras siya. Kasi may mga pagkakataon na kumikilos yan ng ganyan. Bigla siyang kikilos pa hilagan-silangan na aatras ng konti doon sa pinaka-boundary. So, normally po yun. So, yun po, yung pinaka-maximum wind speed niya po, sa 1 minute average, 108 km per hour na po kumikilos pa westward at 27 km an hour. So, mabilis na po ang pagkilos niyang muli.
So inasahan na within 24 hours ngayon ay expected na tataas na ito as typhoon category o baka bukas na nga po na madaling araw. Pero dahil bumilis siya, kung tuloy-tuloy po ang pagbilis ng kilos sa pakanluran, baka siguro bago maghating gabi mamaya, baka itaas na yan as typhoon category at malinaw po yan. Magbabase tayo sa movement speed, pero kung babagal muli yan, ay baka bukas na po na madaling araw yan tataas as typhoon category. So dahil po pakanluran pa ang kilos niyan, nangangulugan lamang na medyo mas lumalapit pa po siya sa hilagang silangan ng Luzon. Bagamat sa mga forecast track ay makikitang walang na nakikitaan na mas dadaos-dos pa ito, Pabico region, tuloy-tuloy na po nakikilos ito pa west-northwest one. Ayan, no? So, base sa ating latest na tropical cyclone track combination, ayan, ay mananatili siyang severe tropical storm hanggang mamayang hapon, maghapon, at inasang aabot sa typhoon category base sa ating tropical cyclone track converted sa Pilipinas. Bukas na nga po daw ng madaling araw, 2 to 3 a.m. ang naka-forecast na ito ay magiging typhoon category. Ayon dito sa TC track converted sa oras natin sa Pilipinas. Ayan, malinaw po yan mga folks. At kung titingnan naman natin sa extended pa na aabot siya ng super typhoon category, ayon dito sa pinaka latest forecast natin. Yan, kung hindi natin mabuksan dito, ay dito sa TC track converted sa Pilipinas. Inaasahan nga po na mga 30 ay ng madaling araw ay inaasahan nga po na magiging super typhoon category ayon dito sa forecast ng extended forecast track pa lamang po ha. So at 30 pa na madaling araw inaasahan magiging super typhoon daw po ito. Pero kung titingnan nyo kay Pag-asa, nananatiling nasa typhoon category lamang sila. So okay lamang po yun. Pero dito sa akin sa pagka-cyclone sector, wala po tayong magagawa dahil kung ano ang lumalabas sa mga international weather agencies, gaya na lamang ng Joint Typhoon Weather Centers, automatic din mag-update dito sa akin tropical cyclone sector. So kung ano yung wind speed na lumalabas, yun lang yung magiging katumbas na kategorya niya. Since umabot daw sa more than 185 kilometers or katumbas yan sa international metering nila is 100 knots po. So, nasa 185 kilometers ang ina-expected, kaya nasa super typhoon category ang nasa extended forecast niya. So, mga bandang 30 na po yan ng madaling araw ha. Kung mas bumagal yan, baka siguro gabi ng October 29 ng Martes. Bukas ng Martes ng gabi. So, kung bumilis yung kanyang pagkilos. Pero kung bumagal-bagal or constant ang magiging kilos niya, bukas po ng 3 a.m. Sa Miyerkules ng 30 ng 3 a.m. o 2 to 3 a.m. ito magiging super typhoon category. At inaasahan daw ito maglalandfall sa may bandang Taitung County, yan, dito sa katimugan ng Taiwan, yan, sa may bandang Taitung County. Probably mga 31 na po yan bago mag-auno, mga 31 ng gabi, yan, o bago magmadaling araw dito. Or siguro eksakto hating gabi ng October 31 ng Huwebes, depende sa magiging bilis ng kilos. Ngayon, kung medyo umusad siya, mga Biyernes na po ng auno ng 2 to 3 a.m. ito, inaasang lalandfall dito sa baybayin ng anong area ito. Sa may Taitung City nga po, ayan, sa may Taitung County ng Southern Taiwan. So, yung po maliwanag dyan mga folks ha, sa mga kababayan natin sa Taiwan, medyo prepare na po tayo dahil dyan sa inyo pala maglalandfall itong si Leon at hindi sa Pilipinas. So, paghandaan na po ninyo sa mga kababayan natin dyan sa Taiwan kung sakaling tumuloy-tuloy na pong maglandfall dyan sa inyo ang bagyong si Leon na nasa under category of super typhoon daw po ito. Pero upon landfall daw nito ay mababawasan po ang lakas niya na bababa as typhoon category daw. So, dito na po yan. Mga bandang uno na po yan o bago mag-November 2, inaasa magiging typhoon category uli ito. Hihina ito ng bahagya. So sa mga kababayan natin sa Taiwan, mag-iingat po kayo. Medyo ihanda na po ninyo kung sakaling tuloy-tuloy na pong lalandfall sa inyo yang si Bagyong
Leon. Siyempre, hindi rin lusot ang mga taga Batanes Group of Island, although walang significant na direktang tatama sa isla ng Vasco Batanes, pero yung outer ring dito, naasang tataas yan sa tropical cyclone wind signal number 3, pababa ng number 1 sa bahagi nga po ng Northern Luzon. So medyo ready po tayo dyan dahil kung babalikan natin yung forecast track dito sa ating tropical cyclone track combination, makikita ang aabot po sa pinaka-dangerous SWAT ang bahagi nga po ng Isabela mula Palanan, Tugigaraw, hanggang dyan sa area ng Cagayan Valley, Santa Ana, Apari, hanggang dyan nga po sa may Pagudpud, Ilocos Norte at damay ang buong Babuyan Island at Ipayat, Batanes o Batanes Group of Island. So paglapit nito sa bandang northeastern ng Santa Ana, yung araw niyan ay ng 31 na po yan. So dito ay mas mararamdaman pa ninyo ang matinding bugso ng hangin. So tropical cyclone wind signal number 2 ang maaring nakikitaan natin na aabot sa magiging bugso ninyo dyan. Or possibly kung nasa super typhoon category yan, tropical cyclone wind signal number 3 sa may bandang Babuyan Islands. So between tropical cyclone wind number 2 o number 3 ang maaring itaas ni Pag-asa dyan sa dulo na yan. Pero kahit na nasa umabot pa ng 29, bukas ng Martes, asahan din mararamdaman at tataas pa rin yan. Sa tropical cyclone wind signal number 2 o 1, ang area na yan sa nabanggit natin sa Cagayan Valley hanggang dyan sa may parting Isabela. So medyo ready na po kayo sa mga kababayan natin dyan. Despite na walang direct interaction o magiging landfall scenario sa area na yan sa extreme northern Luzon. Makakaranas pa rin tayo ng tropical cyclone wind signal number dyan. Bahala na si Pag-asa kung itataas na ito kabilang dito sa tropical cyclone wind signal number 2 o number 3 ang areas niya ng Cagayan Valley. So medyo ready po tayo mga folks habang malayo pa ang bagyong si Leon. Pero again nanatiling malawak po ang cone of probability o uncertainty Yan May nakikitaan pa tayo dito sa ilang ensemble tracks na didikit pa halos sa may bandang Cagayan, sa may Santa Ana, yung ilang forecast dito. So, nanatiling malawak pa ang cone of probability nito, hindi pa rin natin iaalis ang posibilidad na mas dadaos-dos pa yan, Gaya na lamang na-report ko ng mga nakarang araw, nangyari nga po, di ba? Unti-unting dumadaos-dos pa siya ng dumadaos-dos hanggang sa nakalapit na nga po sa Taiwan na ito ay naglandfall. Kung mapapansin nyo, noong nakarang araw, hindi. Dito lamang ang nakikita natin na magiging trajectory ni Leon sa may bandang Ishigaki ng Southern Japan sa isla ng Okinawa Islands. Pero ngayon, mula kaninang madaling araw, nag-landfall na ito sa may Taiwan at lalo pa itong dumaos-dos dito sa katimugang parte ng Taiwan. So mapapansin natin ay nangyari nga po yung ating forecast, yung ating analysis na hindi natin iaalis ang posibilidad pa rin na mas dadaos-dos pa talaga yan. So again, malawak pa rin ang cone o probability ni Bagyong Leon. So may mga posible pa rin pagkakataon na ito ay mas dadaos-dos pa dito sa may bandang Babuyan or Batanes Group of Islands. So tutukan natin itong maigi just in case mag-ready pa rin tayo kahit papaano. Dahil hindi pa nakaka-recover ang karamihan sa mga kababayan natin sa extreme Northern Luzon dahil nga po kay Bagyong Christine noong mga nakarang araw. So ngayon pa lamang paghandaan at medyo i-prepare na po ninyo, wag niyo antayin pa na mas lumapit ang bagyo kaysa na maging huli na naman ang lahat kapag nagkaroon na naman ng trap ng pagbaha. Again, naipaliwanag na natin yung epekto ng quadrant section ng bagyo Kung makikita ninyo yung boundary ng upper left quadrant, malakas po yan. May dala po yung pagbaha at bugso ng hangin. Kung papansin ninyo sa pinaka-upper quadrant, umaabot po sa parte ng bansa natin sa Northern Luzon, ang upper left quadrant. Malakas po yan. Magdadala po yan ng matitinding pag-ulan. May kasama na mga gale force winds kahit na hindi direktang tumama itong sentro ni Leon. So at least sana ipapaliwanag na natin maigi para hindi na ngayon pa lamang mapaghandaan kahit na hindi ito maglalandfall. Pagbabase natin ang floater ng Himawari Satellite, napaka-organized at napakaganda na ng kanyang sirkulasyon.
meaning nag-iibayo pa ng lakas ng husto itong si Leon habang kumikilos pakanluran. Kaya maaga pa lang mga folks sa silangan ng bansa, paghandaan na natin lalo na sa silangan ng Northern Luzon. Samantala sa ating tropical cyclone assessment monitoring, kung papansinin natin, meron pa rin aktibo dito sa monsoon trough mula kay Leon na isang active na anomaly ha. Pataas ito at least nasa around 50% ang tsansa na maging isang invest. Pero for the next 24 hours ay naglalaro ito sa 40% ang anomaly. Yan, kung titingnan po natin dito, naglalaro na sa at least 40% to 50 ang probability. So, tingnan natin ito maigi, baka biglang itaas yan as invest at tatawagin as babalik sa 90W na invest. Kasi nagdaan na po yung 99W eh. So, after 99W, babalik ulit sa invest 90W. Babasin natin ang convergence track o convergence monitoring natin. Makikita po na mataas na po, nasa at least 44 kilometers an hour, 33 to 44 kilometers per hour. So, anytime moment, itataas po yan as active invest ha. So, posibleng tawagin na yan as 90W mga folks. Medyo abang-abang na po tayo dyan. Magbabasin natin ang kontrahangin kay possible 90W, mataas na rin po. So, mayroon na siyang separate development dito sa may bandang Timog Kanluran ng Guam. Babantayin natin mga folks dahil anytime itataas na yan. Yung vorticity probability ay nakataas na rin sa medium high. So, possible ay ito ay tatawagin ng C90W. So, medyo ready na po tayo dyan mga folks ha. So, kung babalik tayo sa ginagamit natin na global spectral model, makikita po na may significant development na nga po. Yung forecast nito ni possible 90W na. Yan o. Ito na yon. So, nasa silangan ito ng Mindanao sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan. So, kung pagbasehan natin yung mean sea level pressure, significantly ay makikita natin na nagkakaroon na rin ng bahagyang circulation o low level convection. Bagamat hindi pa masyado organized dito. Pero nakikita na natin 1,008 hectopascals yung outer circulation band. Hindi pa nga lang masyado organized. Yan. So, makikita po natin na meron ng bahagyang significant development. Pero kung magbabasehan naman natin ang computer models, ay dito makikita po natin na mataas po ang confidence na mangyayaring maglalandfall nga po sa Taiwan itong si Leon at yung bagong binabantay natin na possible anomaly na nasa may bandang Timog Kanluran ng Guam ay medyo magde-develop na into low pressure area. So, titingnan natin maigi yan. Kay SMWF naman, ganun din ang pinapakita, re-recta rin ito sa bahagi nga po ng Southern Taiwan. So, maging dito kay SMWF, mapapansin ninyo, mas dumaos-dos pa itong si Leon at re-recta nga po dito sa timog ng bahagi ng Taiwan. So, yun, mga 29 na o 31 hanggang sa ito'y maglalandfall dito sa Taiwan. So, mas dumaos-dos pa siya. Pero so far, hindi natin nakikitaan pa yung possible invest according kay ECMWF dito. Hindi pa masyado significant. So, abang-abang na lamang. Pero magpo-post tayo sa Facebook page para sa status niyan. At kay Nabjem naman ay ito, medyo malayo ng bahagya yung forecast track niya kay Leon. Yan o. Medyo nandito siya sa karagatan at papungo sa direksyon ng Okinawa Islands o Eastern Taiwan pa rin ang diretso nitong si Leon according dito. Pero mataas po ang confidence mula kay ECMWF at GFS na ito tutungo nga po dito sa may bandang Southern Taiwan. So, maapektuhan na naman ang bahagi ng Northeastern Luzon simula po bukas hanggang sa susunod na araw, paghandaan na po natin yan mga folks. Kamustahin naman natin yung level ng dam kung patuloy pa rin bang nagtatapon ng sobrang tubig. Yes, aktibo pa rin ang nakabukas na gate, 3 kay Ambuklaw Dam. At ganun din kay Binga Dam, 3 gates din ang nakabukas. Patuloy pa rin silang nagre-release ng sobrang tubig sa area na yan. Well, lalo na kailangan ngayon dahil may lalapit na naman na bagyo, kaya kailangan mas magbawas pa sila ng sobrang tubig. Ganun din kay Magat Dam, nakabukas din. At 2 ang nakabukas kay Magat Dam. So, pareho-pareho at halos lumalabas, 3 po sa dams natin ang patuloy pa rin na nagpapakawala ng sobrang tubig.
So maaaring magtutuloy-tuloy yan dahil sa papalapit na naman itong si Bagyong Leon na magdudulot na naman ng mga pag-ulan, lalo na dito sa Luzon. So expected natin na magtutuloy-tuloy silang magbabawas pa ng sobrang tubig. Sa space weather status naman, meron tayong onset condition at possible moderate G2 geomagnetic storm. Kalalabas lang ito kaninang 12:41 PM ngayong tanghali. So expected na 55 degrees yung magnetic latitude pa rin at mga ilang induced currents ha. Expected yan. At yung satellite in orientation irregularities, maaaring mangyari na naman yan sa low drag ng Earth orbit. Medyo sakit sa ulo na naman ito ng mga operator ng mga satellites. High frequency regions na medyo magkakaroon na naman ng paglabo anytime, lalo na sa mga matataas na latitude area ng northern and southern hemispheres. Aurora, effective na naman ang inaasahan dyan, lalo na sa area abot ng Washington State, according dito. Sa ating KP index, aabot daw sa G2 geomagnetic storm o KP 5.67 index ang maaaring abuti natin. So yung solar radiation storm natin, natiling 99% dahil yung S2 rational moderate conditions, dulot ito sa patuloy ngayong araw hanggang 30 daw no October yung propagation. Yung chance ng S1 conditions, maaaring magpatuloy yan hanggang 30 ng Oktubre. So sa ating radio blackout, nakataas sa 75% hanggang sa loob ng 3 araw. Although hindi naman matinding ating solar wind na nakataas. So ang daily sunspot number natin na 198, medyo mataas-taas ng konti. Although hindi naman masyadong malawakan yung mga sunspots natin as of today. Pero malawak po ang cluster niya. Mula AR3877 hanggang AR3869 to 76. So maaaring yung mga corona mass ejection niyan, although malilit ang cluster, maaaring malaki pa rin yung insignificant impact niyan sa ating magnetosphere. So base dito ay merong naging dalawang event na solar X-flux, M2.8 kaninang 7:24 hanggang 7:44 AM. Mabot sa M2.8 at M1.3 minor hanggang nitong 12:09 PM na M1.3. So bagamat minor, hindi naman masyado matindi yung R1 classification, pero yung solar photon flux natin ay tumaas since kahapon pa, above 10 mega electron volts dito. So umabot pa ng S2 yung kategorya ng solar photon flux. So within 3 days, kung i-filter out natin, ay nagsimula pa itong tumaas since noong October 27 or nitong linggo pa lamang. Tumaas na siya. At hanggang ngayong araw nga po ay patuloy pong nasa mataas na S2 category yung solar photon pack. So expected ang radio blackout na maaaring maramdaman ng mga taga-higher latitude areas. So at least take note yan mga folks. Although unsettled hanggang active ang inaasahan nating geomagnetic field, pero sa forecast na binanggit natin kanina, posible pa itong magiging G2 geomagnetic storm ang aabuting geomagnetic activity. So nararamdaman na ng ating magnetosphere ang distortion, ayan, ang kanyang propagation ng H parallel ay nag-propagate na ito ng 9.22 nanotesla. So medyo nararamdaman na po yung significant impact sa ating magnetosphere. So at least meron tayong idea kung magkaroon ng intermittent interruption na naman sa mga radio transmissions. Although hindi pa masyadong severe, hindi pa masyadong mataas. Pero medyo nararamdaman na ang manakanakang interference. So sa ating PEC ionospheric range, apektado pa rin ang Mid-Pacific kasama na ang Pilipinas na umaabot sa mahigit 90 to 100% yung ionospheric range or yung derived vertical PEC nito. So, sinasabi natin dito para sa mga area na makakaramdam ng radio interruptions kapag gumagamit ng mga radio frequencies. So, ibig sabihin yung mga high frequency ay maapektuhan yan between 40 to 80 meter band kapag nagkaroon ng medyo intermittent noise. Wala namang masyadong de-radio absorption dito. Wala namang tumataas. At least normal at 10 MHz pa lamang. Well, ina-anticipate pa rin natin yung pagtaas niyan, yung pinaka-highest frequency. Sa ngayon, hindi pa masyado mataas na umabot man lang ng 15 MHz. Sa atin namang propagations ng impact through solar wind, mula ngayong araw, nagpropagate ito ng at least 500 km a second yung earthward radial velocity. So ito yung medyo yung
bahagyang tumama yung side impact ng malakas na solar wind. Although hindi direkta tumama. Pero yung pinaka-yellow level nito, yung high plasma density, at least 15, ay tumama sa Earth. Yan. So, yung radial velocity, medyo pumitik siya sa above 500 to 600 km a second. So, yan yung medyo nagpataas ng ating solar photon flux nung mag-emit yung haring araw. Coordinates base sa LASCO C2 ay bandang 4 o 5 o'clock position. Ayan, makikita sa LASCO satellites dito sa ating page. So at least may idea tayo kapag nagkaroon ng ilang primarily forward ng ilang degrees, 55 degrees, geomagnetic latitude at mga ilang radio propagation na magaganap. Samantala sa ulat lindol, so far wala namang namamataan na medyo malakas-lakas sa pagyanig ang ating seismograph. At base sa ating diretso agad tayo sa pinaka-data mula sa data feed ni PBOX, o konti pa lamang ang mga minor earthquakes at wala pa namang naitatalang magnitude 4.0 pataas according dito. So wala masyado maging sa ating nearby earthquakes dito sa amin sa Caloocan. So medyo kalmado ang mga pagyanig ngayon so far. At medyo kakaunti. Mga siyam pa lamang ang naging naitalang earthquakes mula sa data feed ni PBOX simula pa kaninang 12 a.m. Therefore, diretso agad tayo sa ating historical earthquake data sa mga para sa total na mga naging pagyanig. Naapektuhan lang yung Google Maps kaya medyo pangit tingnan, pero unti-unti ililipat natin yan sa isang map na hindi na magkakaroon ng ganito kasi may billing na itong si Google Map, may bayad na yung kanilang API key. So kaya nagkakaganyan. Pero normally pa naman operational ang aking mga imagery gamit ang Google Maps, so walang problema. Anyway, mula sa month of October, kung nakakailang total earthquakes na tayo, yan, i-load natin. Yan. Kung bibilangin, nasa total of 846 earthquakes na po tayo, 798 dito is magnitude 2.0 pataas, 46 sa magnitude 4.0 pataas, at 5.0 naman sa magnitude 5.0. Mga 1 tsaka yung 6 magnitudes na natiling iisa pa lamang ang ating naging magnitude. So 46 dito is magnitude 4.0, kaya medyo kakonti pa rin maituturing ang total earthquakes natin for the month of October 2024. So hopefully wag na umabot ng mahigit 1,000 ang total earthquakes para masasabi natin pinakamahinang mga naging pagyanig natin sa Pilipinas ngayong buwan. At narito naman natin 3D weather forecast para sa araw ng Lunes, October 28, 2024.
na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, October 28, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.fameweather.com para sa ibang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin na-report ngayong tanghali at kaninang umaga. At visit lamang din sa ating website para sa dynamic events mula sa pinaka-digital na data mula sa aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali po sa ating lahat.